Tatanghali na naman at araw-araw ay iniisip natin kung ano ang lulutuin nating ulam. Kaya naman ako ay namitas sa mga gulay. Namitas ako ng sitaw, talong na inaraw-araw ang tawag dito mga kagala, saka mga talbos ng kalabasa. Kasama na rin yung mga bulaklak niya. At ganito mga kagalang unang proseso kung paano maggulay ng talbos ng kalabasa. Tinatanggalan talaga siya mga kagala ng balat kasi makunat yan. Kung hindi siya tatanggalin ay ang hirap pag kinakain mo at kapag naluto na. Para ka nangangain ng plastic. Tapos mga kagala, pagkatanggal mo nun, ayan, saka mo na siya hihiwa-hiwain na ganyan. Tapos ang bulaklak niya mga kagala, tatanggalan mo rin siya ng kunting parang mabalahi-balahibo lang. At ayan na siya. Bale, ayan na yung talong na inaraw-araw sa sitaw. Lalagyan lang natin siya ng bawang, tapos luya, kunting asin, konting bitchin. Tapos sanay talaga ako mga kagala maglagay ng siling labuyo. Habang hinihintay nating mainin ang ating sinaing, ay i-check muna natin yung mga alaga kong sisiw dito mga kagala sa DIY incubator ni D. Malaki ka na! Malaki na ikaw, si Tisay. Si Tisay, doon muna kayo sa baba. Kasi mainit na ulit ang panahon. Hello, ito wala pang pangalan. Hinahayaan kong si D naman ang magbigay ng mga pangalan nito. Basta yung isa si Tisay yun. Hello! Hindi ka na. Magpaaraw naman kayo sa labas. Uy! Uy! Uy, maalo nang umakyat. Uy! Tara na, sa baba na tayo sa baba. Ayun na silang tatlo. Dito naman kayo sa labas. Ilalabas ko muna sila mga kagala para naman makapaglaro-laro na rin sila para din naman hindi na sila masyadong naiinitan dun sa incubator. Saka isa pa medyo malaki-laki na sila kaya kailangan din nilang magkakaykay dito sa labas. At masaya naman sila, tumutuka-tuka na rin agad sila at umiinom ng tubig pagkalagay ko dyan sa lapag mga kagala kaya nakakaaliw din naman. In na ang aking sinaing kaya balik na tayo sa pagluluto, baka tayo tuluyang tanghaliin pa. At habang nga naghihintay tayo sa ating nakasalang, napansin ko, nako, unti-unti na namang dumidilim ang paligid. Mukhang uulan na naman. Kaya naman ako'y naupo na lang dito sa duyan habang hinihintay ko ang aking niluluto upang kumulo ang tubig para mailagay ko na ang ating mga gulay. Dito talaga mga kagala ang pahingahan ko kapag ako'y tapos na ng aking mga ginagawa. Ayan, sa wakas kumulo na rin. Una na nating ilalagay mga kagala ang ating sitaw. Hintayin lang natin siyang kumulo ng ilang minuto bago natin ulit ilagay ang ating talong na inaraw-araw. Makalipas lang ang ilang sandali ay ilagay na rin natin mga kagala ang ating talbos ng kalabasa. Ibinabad ko talaga yung mga kagala sa pinaghugasan ko ng bigas kasi sabi nila ay mabisa daw yun pantanggal ng mga uod kung mayroong mga uod sa ating mga gulayin. Nakalimutan ko nga palang mamitas ang kalamansi. Kaya ito na lang sinigang mix ang ipinang-asim ko ng kaunti. At ayan mga kagala, halos maluluto na rin siya at malapit na tayo makakain ng pananghalian. Naalala ko may papaya nga pala ako at hihiwain ko na. Titingnan natin kung matamis siya. Ito na mga kagala, kalahati lang hihiwain ko kasi ang kalahati ibibigay natin sa kabila. At wow, ang ganda ng laman niya mga kagala, nakakatuwa naman. Yung buto niya ay ating iipunin kasi ipinapaipon niya ni D para gawin daw panibagong binhi. Kasi dapat marami ang naitanim namin yan, kaya nga lang nung bumagyo, nasira yung iba, kaya panibagong pagtatanim ulit ang gagawin natin. Umpisa nung kinuha ko to ay 3 araw ngayon bago siya tuluyang nahinog, kaya naman excited na si D, inaabangan na talaga niya itong isang araw pa. Tikman na natin mga kagala itong ating hinog na papaya. Galing sa sariling puno, sariling pitas. Thank you kay Ate Merly Ortiz kasi sa kanya galing yung binhi nito mga kagala. Yan, hiwa-hiwain na natin. Huwag na natin patagalin pa para masintensyahan na natin kung matamis ba o hindi. Kung nakaka-happy ba o hindi. Pero basta happy ako dyan kasi sa laman na lang tapos ang lalaki niya. Ang ganda kaya ng laman niya mga kagala. Oh. Basta blessing yan. Kaya thank you Lord. Happy pa rin tayo. Sakto lang mga kagala. Hindi masyadong matamis. Hindi naman matabang. Parang pagkatapos mo ngayain, parang doon na lumalasa yung may pagkatabang na siya. Pero kapag kinagat mo na siya, ano lang, kung sa kape man saktong timpla lang, parang ganun. Kain tayo mga kagala. Sorry, hindi ko kayo mapatikim ng totoo, pero hanggang alok lang muna ako sa inyo.
Next time kapag naitanim namin ito, sana bumunga ng marami. Para kayo mga tulad kong mga kagala ko na lagi akong pinapanood ng ganito, lagi sumusuporta sa akin. Magbibigay ulit ako tulad ng mga ginagawa ko sa mga gulay ko ng mga nakaraan. Yung mga pangunahing lagi masipag sumuporta sa akin at manood, ayan, ipapamigay ko ulit. Kasi ng mga nakaraan, ganun din yung ginawa ko sa mga gulay ko. Gusto nilang bumili pero ayoko. Gusto ko rin naman magbalik ng pabor para sa kanila, para sa pagtangkilik nila sa akin, para sa pagsuporta nila sa akin. Yan. Kaya thank you sa inyo mga kagala ko. Totoong kakain na rin ako ng lunch kasi tanghali na, parang alas 12 na. Parang alas 12 pasado na kasi lagi kong inuuna yung aking mga hayop pakainin. Ayoko kasi yung akong kumakain ng lunch bago ang dami nagliligalig. Hindi ako makapag-concentrate kumain, kaya tara mga kagala, kakain tayo. Kuha na tayo ng ating fresh na gulay. Okay na ako dito mga kagala, talagang mahilig kami mag-asawa sa halos puro gulay lang. Bihirang-bihira talaga kami magkarne. Ayaw din namin, hindi kami ganong mahilig. Laging gulay, isda lang. Mas madalas talagang gulay, tapos minsan konting rice lang talaga. Minsan nga ito lang talagang gulay kinakain ko na pagdating sa gabi. Sa mga ganitong tulad nating 41 na, dapat may conscious na sa pagkain. Kaya magpasalamat tayo sa mga edad 41 na wala pa tayo mga maintenance sa gamot na iniinom na tulad ng iba. Kaya magpasalamat tayo. At para doon sa mga umiinom na, sana maging healthy na ulit ang mga katawan ninyo. Kaya gulay, dapat ng gulay ang ating kainin sa araw-araw. Kain na tayo mga kagala. Thank you Lord. Amen. Okay na ako mga kagala dito sa gulay. Kahit gulay talaga ako at rice, okay na ako dun. Kung may isdaman kami, hinihintay ko pa si Di pagdating ng hapon kasi nga nasa trabaho pa siya. Minsan hindi na ako lumalabas kasi napakalayo din ang paglabas. Hinihintay ko na lang yung pagdating niya ng hapon. Pwede naman ako lumabas kasi may motor naman, kaya nga lang minsan itinatamad ako. Maabala pa ako sa aking gagawin pag lumalabas ako, kaya hinihintay ko na lang si Dick. Okay na ako dito sa parating gulay ang lunch. Masaya naman. Mahilig talaga ako mga kagala sa maanghang. Kaya ito kahit bulang lang nilalagyan ko ng siling labuyo. Tapos pagdating naman sa mga fried rice, saka sa pagluluto ng mga egg, yung mga isda, mga pinirito, ganyan. Basta lagi ako may paminta. Ewan ko ba, talagang gustong gusto ko ang paminta. Tuwing kumakain ako. Sarap mga kagala, the best. Para sa inyo. Hanggang dito ko na lang tatapusin mga kagala. Maraming salamat sa inyong pagdaan, sa pagtambay at sa oras ang inyong ibinigay. Ingat kayo palagi mga kagala. See you on my next vlog. Bye!